Walang tawanan, ha? Kayo pagka nagtawa kayo, magagalit sa atin. Oh, mga DDS, naghilamos na ba kayo? Anak ng tinapa. Baka mamaya pag nag-comment kayo dito, yung mga pagmumukha ninyo nanlilimahid pa. Bago mag-comment, no? Bago mag-comment, yung mga mantika sa muka, tanggalin muna, ha? O kaya magpalit kayo ng profile picture nyo para hindi kayo nare-resbakan. Anyway, mga bossing, yun nga, naganap yung mautog dyan sa New York, mga bossing. Actually, siguro sinasabi nila madaming tao, pero mga boss, ilang grupo ho yun? No? Mga boss, ilang grupo ho yun? Nandoon din po yung sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos. So talagang iisipin, siguro iniisip nila, naku lahat to, ang dami, sumusuporta. Pero mga bossing, ang tanong dito, o kayong mga nagmautog dyan, naipahiya nyo na ba ang bansang Pilipinas? Sa buong mundo? New York yan. Ano? Alam natin na isa sa pinakatalagang prestigyoso. Pero madumi ho ang New York, mga kababayan. Doon ho sa subway nila, nakatayo akong ganun. Nag-aantay ako. Kasi tinry naming mag-train Nakatayo akong ganun. Yung daga, ganyang kalaki oh. Sabi ko po sa inyo, sa atin kapag ka nakakita ka ng daga, yung mga paliit-liit lang paunti-unti lang Doon sa subway nila, ang lalaki, ganyan. Oh. Pero sikat ang New York, mga kababayan. Kaya ang tanong natin dito sa mga nagmautog, naipahiya nyo na ba ang bansang Pilipinas sa buong mundo? Oh, ha? Kasi habang pinapanood ko po, mga kababayan, kala mo prosesyon Kala mo prosesyon Habang pinapanood ko, mga kababayan, doon sa gilid, may mga kumukuha sa kanila ng picture. Tinataboy ni ate, yung nasa gitna. Oy, umalis ka dyan. Nai-interrupt mo kami. Oy, umalis ka dyan. Ganun. Kasi siguro, iniisip nung Amerikana, nung puti, anong mga pinagkakakanan nitong mga ito sa aking bansa, sa aming bansa, sa Estados Unidos? Magrarally, magsisigaw-sigaw ng mga ganyan dito sa Estados Unidos. Maggugulo, maggaganyang magrarally na yan dito sa Estados Unidos. O, di ho ba? Mga kababayan, ang dahilan daw ho kasi nila, mga kababayan, sa mismong ating bansa, pinipigilan ho sila. Saan? Banda. Kung i-analysan nyo po at kung titingnan nyo po yung pagkakasunod-sunod ng kanilang mga mautog, mga bossing, kung aalamin at sasaliksikin po nating maigi, mga kababayan, yung mga dahilan kung bakit hindi natutuloy yung kanilang mautog, mga boss, halos wala pong kinalaman ang gobyerno ng Pilipinas. Mga bossing, kesyo daw po sinisikil na sila. Biruin mo, naglalakad doon sa sa New York, hawak-hawak yung napakalaking Inday Sara supporter ba yun? Kung ano mang kalokohan yung mga pinaggagawa nyo dyan. Oh. Tapos syempre, meron pong nasa harapan nila. Isang grupo din po. Yun namang yung mga nasa harapan nila, mga sumusuporta naman po, no? Sa gobyerno ng Pilipinas. Aba, hindi naman sila pinapansin pero kaaway daw nila. Kaaway daw ho nila, mga kababayan. Sabi ko, ano bang pinag-iisip nitong mga to? Mga nag-i-illusion ba ito? Oh. Bumalik tayo doon sa hindi sila pinapayagan sa Pilipinas para gawin yung kanilang mautog. Totoo ba yun? Yung sa Bulacan, pribado yun Di ho ba? Pribado yung pwesto So sila yung may karapatan na magpaalis sa inyo o magsabi na ayaw naming paupahan ito sa inyo. Hindi naman ang presidente, hindi naman ang local government. Sir Mark, mga sala sa init, sala sa lamig ang pinaggagawa ng mga iyan. Hindi nyo na lang ilagay sa lugar yung mga pinaggagawa ninyo. Ano? Sabi, ang dami, sabi, ang dami namin. Massive Pilipino, ganun pa daw. Massive Pilipino, pag mukat-mukat mo. Dami Sabi mong umabot na 1,000, 2,000. Pagbigyan na natin, 10,000. Diba yung umaten dyan sa New York?
Tingin nyo kayang pabagsakin ng gobyerno ng Pilipinas niyan? Sa milyong-milyong Pilipino na sumusuporta at padami pa ng padami, patuloy na pagdami ng sumusuporta sa ating presidente. Sa tingin ninyo kayang pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas, niyang mga pamautog-mautog ninyo? I don't think so. Malabo yan, mga kababayan. Sa The Big Apple pa sila dumayo. Bahala sila dyan. Naku, Mark, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Nandyan ho ako sa New York, kailan ba? Sa bandang, sa petsa ng July, kung nandyan ako sa New York. Baka mamaya abangan ka ng mga taga New York. No? Ako naniniwala ho ako, mga kababayan, na mas madami pa din po ang sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas kesa doon sa mga naninira sa gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. Baka kapag nadaan ho ako dyan, sasabihin ko sa inyo, dadaan ho ako dito sa New York. Kung gusto nyo magkape, magkape tayo. Di ba? Wala pang 1,200 sila, Mark, ka-loyal sniper. Wala pa. Kung yung sinasabi natin, sir, na aabot ng 10,000 sila, malabong makapagpabagsak ng gobyerno ng Pilipinas yun yan pa kayang 1,200. Di ibig sabihin, kakaunti lang ang diferensya doon sa inorganisa, no, ng mga vlogger para doon sa Sara resign. Di ho ba, mga kababayan? Sabi ni Sir Perdy Boy, pinapalabas nila na si Pastor Carion Kibuloy nategi na para makalusot sa mga kaso na isinampa laban sa kanya dito sa Pilipinas at sa bansang Amerika. Pakita nila yung bangkay ni Pastor. Ako po, hindi ako naniniwala. Kaya po kahapon na i-vlog natin yan, sir. Kasi kumakalat doon sa TikTok. No? Kumakalat doon sa TikTok. So sabi ko, paninira sa kampo nila ito di inabisuan natin sila. Kampo ni Pastor Kibuloy, ito sinasabi na tegi na daw ho kayo. Wala ho katotohanan to, alam ko. Magreklamo ho kayo kasi syempre pag nagreklamo, kailangan kasama si Kibuloy diyan. Magreklamo ho kayo, pumunta kayo ng police station, ireklamo nyo itong na to. Itong gumawa ng content na ito. Kaya lang nga ho, mga kababayan, kapag si Kibuloy nagreklamo doon sa police station para ireklamo yung gumawa ng content na yon, baka nandoon na lang ho yun. Baka hindi na paalis. Sir, since nagreklamo ka na din at nandito ka na sa police station, manatili ka muna dito. Magpahinga ka na din dito. Yan. Wala nang labasan yan. Sabi ni Yaya Ning, tanong, ilan ang botante doon? Siguro mga 5. Hindi, joke lang. Madami din mga botante dyan. Kung dito nga sa ating kinaroroonan, kahit pa paano, madami din tayong botante. Pero sabi ko nga sa inyo, yung bilang nila, no? At yung isinisigaw nila, malabong makapagpabagsak ng gobyerno ng Pilipinas. Malabong makapagpabagsak ng gobyerno ng Pilipinas yun. Kunyari lang yung tegi na si Kibuloy at mind conditioning para hindi napansinin ng kapulisan. Magugulat. Kung si Saddam Hussein nga ho, mga kababayan, kung saan-saan na nagtago pero wala. Natuntun at natuntun pa din ho, mga bossing. Ayun, nabitay. Di ho ba? Ito pa kayang si Kibuloy. Parang si Bessie Soriano lang. Ayaw na sa mga kaso, pinalabas na nategi. Di ba?